Apo, kamusta ba tulog mo? Malayong malayo ang katahimikan ng nayon natin sa kinalakihan mo sa States, ano? Opo, Lolo. Nahimbig po akong mabuti. Teka, Lolo. Si Daddy at si Tito yun ah. Ano po ginagawa nila? Ang aga naman po. Ayun ba, Apo, baka nag-aayos lang ng dahon ng saging yun, Apo. Malapit na kasi yung pagsasanwa. Ang Taong Putik Festival po? Pwede po bang pwentahin niyo po ako tungkol doon? Sige, Apo, kaso lang masakit na ituhod ng lola. Pwede bang maupo muna tayo doon? Excited na po ako marinig ang story niyo po, Lolo. Ganito yan, Apo. Makinig kang mabuti. Ganito ang mga pangyayari. Dahilan sa kahirapan ay nagpasya ang isang pamilya na umalis na lamang sa dati nilang lugar. Naghanap sila ng bayan na mas makakaahon sila sa kahirapan. At sila ang unang pamilya na nanirahan sa bayan ng Bibiklat, Aliaga. Sa kanilang paglipat ay natagpuan nila ang bayan na punong-puno ng pag-asa. Maberde ang kapaligiran, marami ang mga puno at may malawak na lupain na maaaring mapagtaniman ng iba't ibang mga gulay na sapat na upang sila ay mabuhay. Kaya pa naman sa lugar na ito? Nay, dito na po ba tayo titira? Maswerte na tayo mga anak. At dito na tayo maninirahan. Simula na ito ng ating pagbabagong buhay. Ibaba mo na lang doon, anak. Nay, pwede ko po bayari ang bulaklak na ito kay San Juan Bautista? Sige, anak. Hoy, hintayin niyo naman ako! Hoy! 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 Kuya Taya! Lumipas sa mga araw, dumami pa ang pamilya na nanirahan sa bayan ng Bibiklat at naging payag Paano natin? Uminit! Ngayon, tunti na ang mga lupa! Kawawa naman ang ating mga pamilya! Wala na silang kakainin!
Magsilud tayong lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Diyos sa Espiritu Santo. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala, para na ang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat na masama. Panginoong Diyos, sa inyo ko na po inihahabilin ang paggaling ng aking ina. Humihingi po ako ng gabay at lakas para sa kanya, upang mapahaba pa ang aming pagsasama. Panginoon, alam ko pong panahon ng tagtuyot ngayon, pero parang awa niyo na po. Ipagkaloob niyo po sa aming mga bukid ang nararapat na ulan. Panginoon, bigyan niyo po kami ng masaganang ani upang maibsan ang kagutuman na aming mga pamilya. San Juan Bautista, Ipanalangin mo kami. sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Diyos sa Espiritu Santo. Amen. Halika yung mga kasama! Tingnan natin mga pananim! Nagsiyabo na! Sigurado! Marami na naman tayong aanihin! Makakain na ang pamilya natin! Salamat sa Diyos! Tara! Anihan na! Marami na naman tayong kakainin. Salamat sa Panginoon at umulan. Mga kasama, halina't umawit para sa Panginoon. Sige. Yeah, yeah, yeah. 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 May panahon ng pagpunla. May panahon ng pagpunla ng mga binhi sa lupa. ng mga binhi sa lupa. May panahon ng pamumulaklak. May panahon ng pamumulaklak, Pagalay ng mga bunga. pagalay ng mga bunga. Ako ay may sampaan yaya. Ako ay may sampaan yaya Sa lahat ng mga sa lahat ng maiibig. pag-ani ng biyaya. Isang pag-ani ng biyaya, bunga ng pawis at langit, araw ng pagdiriwang at pasasalamat, tagumpay ng pagsisikap, pagtupad ng mga pangarap. Ito ang kapistahan ng pagpapanumbalik, ng sigla ng bisig ng ating pananalig. Yeah, yeah, yeah. 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 Kita mo nga naman, oh. Mukhang ang dami nating inani ngayon. Oo nga! Sana magtuloy-tuloy ang ganitong pag-ani. Maswerte na tayo at di tayo pinapabayaan ng ating Diyos. Tama. Tama ka dyan. Kaya, marapat lamang na pasalamatan natin ng ating Diyos. Sana ganito palagi. Yay! Ang daming ani! Ang sasarap! Sariwang-sariwa! Gulay dito, gulay doon! Uy! Nakita mo yan? Ang daming kamotes dito! Uy, kalabasa at saging ang paborito ko. Maaari po bang makahingi? Sige ba? Salamat po.
Dapat lang talaga magpasalamat tayo sa Panginoon. At ang rami ng ating ani ngayon. Naming Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso namin hihintayin pagpapala namin hiling. Pagpapala namin hiling. At dumating ang araw na pumawi sa masiglang bayan ng Bibiklat. Dumating ang mga Hapon na nagdulot ng malaking pagbabago sa mga naninirahan sa bayang ito. Pinamunuan ng mga Hapones ang lugar kasabay ng pagkuha sa ibang porsyento ng kanilang mga pinaghirapang ani, at walang awang dinudukot ang mga kababaihan sa kanilang lugar. Sa ganitong sitwasyon ay naranasan ng mga tao sa bayan ng Bibiklat ang lupit ng mga Hapon. Kasabay ng panahong ito ay hinarap nila ang hamon ng pagkakaroon ng sakit at kahirapan. Asin! Tatashi! Hey! Bigin mo ka! Hey! Kachinjite! Hey! Jembe suru! Hey! Bigin mo ka! Hey! Jojo! Lagring! Mga anak! Hali kayo! Maghain na tayo ng hapunan. Anak, maaari bang ikaw muna ang magsaing ngayon, ha? Sige po, Inay. Inay, ano pong mga kailangang sangkap? Kumuha ka ng bagong at kamati sa lalagyan. Sige po, Inay. Inay, wala na po pala tayong bigas. Wala na rin po pala tayong bagong at kamatis, Inay. Anak, ibaba mo muna to, ha? Tapos, pumunta ka kay Aling Nena. Humiram ka ng kamatis, bagong, at saka na rin bigas, ha? Sige po. Inay! Wala din po akong nahiram eh. Walang-wala din po sila. Kasalanan ko ng mga Hapon eh. Kung hindi sila pumunta dito sa bayan natin, hindi naman tayo maghihirap eh. Mahina pa naman ang ani ngayon. Kung hindi dumating dito sa bayan natin ang mga hapon na yan, ay hindi magkakaganito ang pamilya natin. Isabel, anak, Nay! Nay, bakit po? maaari bang bibili mo ko ng gamot? Nay! Ay, pasensya ka na po. Wala po akong kapera-pera ngayon. Sinubukan ko rin po manghiram kina Aling Ising, ngunit
Walang-wala din daw po sila. Nay, huwag ka susuko. Huwag kang mag-alala, Nay. Gagawa ako ng paraan. May awa ang Diyos. Ay, nako, Cecilia. 6:00 na ng gabi. Abay, delikado na. Tumigil ka nga. Sige na po, Inay. Saglit lang po ako dun. Anak, hindi nga pwede. Abay, hindi mo ba alam na may mga Hapon na kumukuha ng babae para gawin nilang parausan? Kaya tumigil ka. Ha? Totoo po ba, Inay? Grabe naman po pala yung mga habong yan. Mga dilubyo ng ating bayan. Mawalang awa! Ganun po pala nangyari noon, Lolo. May masaya, may malungkot, at may hirap. Lalo na po, napunta po ang mga Hapon. Oo, Apo. Pero hindi lamang yun ang ginawa ng mga Hapon dito sa ating bayan. May isang kagila-gilalas na pangyayari ang talagang nagpahirap sa mga taga-bibigla. Rosita, kukuha lang ako ng ng kahoy panggatong. Oh, anak, ako na lang dyan. Tulungan mo na lang yung nanay mo sa loob. Rosita, kuha na mo ako ng malamig na maiinom. Inay, kuha niyo daw po si Itay ng maiinom. Tawagin mo ang inay! Ano nangyari dito? Bitawan niyo yung tatay niyo! Bitawan niyo yung asawa ko! Bitawan niyo yung tatay niyo! Saan niyo ako dadalhin? Isang araw ay mayroong isang balita na may isang unit ng mga Hapon ang napatay. Dahil dito ay naggalit ang mga Hapon
at nag-isip ng paraan upang makaganti. Kung kaya't walang awang ginalugad nila ang mga kabahayan upang dukutin ang mga kalalakihan sa lugar. Maraming mga inosente ang nadamay sa walang awang pagdukot ng mga Hapon. Sa kabila ng mga pagmamakaawa ng mga pamilya, ay ipinagpatuloy lamang ng mga Hapon ang kanilang plano. At ito ay ang patayin ng mga kalalakihan bilang ganti sa mga napatay nilang kasamahan. Anak, pupunta lang ako ng bukid. Tay, sama po kami sa bukid. Sige, anak. Anak, sandali lang. May naiwan ako sa simbahan. Sige po, Itay. Maria, hintayin lang natin ang tatay. May naiwan ko. Kukunin lang daw siya. Bakit? Bakit? Sino kayo? Bakit? Tingnan niyo sa akin! Mga anak ko! Bakit? Bitawan niyo ako! Bitawan niyo ako! Bitawan niyo ako! Maria! Anak! Babalikan ko kayo! Bitawan niyo ako! Bitawan niyo ako! Maria! Nasaan na kayo mga bata? Pablo, anak, kakain na tayo. Kain na! Dito na po ako. Magdasal muna tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Panginoon, maraming salamat po sa biyayang aming tatanggapin. Amen. Kain na! Mukha masarap to ah! Patikman nga ito. Sarap talaga ng luto ng nanay nyo. Oo nga po! Masarap! Binobolan niyo na naman ako. Kumain na nga lang kayo dyan. Naku, hinanay nyo talaga, Pikon. Ay, kayo talaga. Walang kumain na nun. Sino kayo? Ano gagawin niyo? Sino kayo? Saan niyo ako dadalhin? Sa isang araw, pwede na itong bigasin. Hoy! Ano ka? Bitawan niyo ako! Huwag yung sasabihin kapatid ko! Bitawan niyo ako! Bakit niyo kayo nahuli na nagawa ko sa inyo? Bitawan ako!
Hajime! Mogoteki! Ame! Umuulan! 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 Ame ga buto! Ame ka! Ino buto! Ame ka! Wakagi desu! Na ang ibig sabihin, pasalamat kayo at iniligtas kayo ng Diyos ninyo. Yugo! Awitan kita, sasambahin kita, habang ako'y may buhay. Di ako titigil, na sa'yo pasalamat. Pupurihin kita, awitan kita, magpakailan. Grabe po palang mga hapon noon, Lolo. Pasalamat ka, Apo, at hindi mo naabutan ang panahong iyon. Magpasalamat din tayo sa Panginoon Diyos kasi po hindi po tayo pinapabayaan. Tama ka dyan, Apo. Napakadaming himala sa kabila ng paghihirap. Hindi nagsawa ang mga taga-bibiglat na manalangin. Pinatunayan lamang ng ating Diyos na tunay ang pag-ibig niya sa atin. At lumipas ang maraming mga taon. Hindi natinag taong bayan ng bibiglat sa napakaraming mga pagsubok. Mga panahong tila ba, hindi na mababawing muli ang saya at sigla ng mga mamamayan ng bayang ito. Marami pa ang mga dumating na himala, mga mamamayan na umabot sa 10 taon ng hindi pagkakaintindihan. Sa bandang dulo ay mga nagkakaunawaan. Ang babaeng ilang taong nang nananalangin upang magkaanak ay biniyayaan. Maging ang mga sakit na tila wala ng kagalingan ay hindi pinabayaan ng ating Diyos. Hanggang sa kasalukuyang panahon, patuloy nilang pinatutunayan ang hiwaga ng pag-ibig ng Diyos. Ang iba't ibang mga himala na nagpapalakas ng kanilang pananampalataya. Si San Juan Bautista, ang pag-ibig na nagbubuklod at nagbigay ng bagong pag-asa
sa bayan ng Bibiklat, Aliaga.